So magandang araw naman sa inyo mga katropa. Ngayong araw ay magtatanim tayo ng kamuti. Kagabi malakas yung ulan dito sa amin. So yung gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo ng kamuti. So yung garden ko ay hinati ko sa tatlong klaseng gulay. Ito yung talong. Saka yung isa, yung sa baba ay yung okra. Tapos yung lalagay natin dito sa gitna ay yung kamuti mga katropa. Tara, let's go. Mag-umpisa na tayo. Keep on watching. Bali yung gagawin natin dito mga tropa is putulin natin muna to. So, putulin natin. Tapos itatanim natin mga tropa. Ganito yung buhay sa amin. Basta tag-ulan talaga dito. Kailangan muna magtanim kahit mga gulay lang. Kasi pag nagbais ka rin naman ngayon, siyempre mahal yung mga fertilizer mga katropa. So nung nakaraan lang nitong mga buwan, itong mga nakaraang May, nitong April, May, maraming kasi ang lakas ng tag-init dito, maraming napipilyor na mga mais dito sa amin. Marami talagang failure. So sayang. Bali yung pagtatanim ko nito is siya, magkapares sa nito, dalawa yung tatanim natin bawat lagay sa lupa mga tropa. So ito yung siya, itatanim na natin to. Pagdating ng panahon ay meron tayong gugulayin mga katropa. Hindi kasi ito ilagay, masarap ito ilagay sa bangus. Sa bangus maganda man ngayon mahal yung bilihin ngayon. Siyempre mas mabuti na kailangan natin magtanim natin na sariling gulay. Mahal na yung magulay ngayon sa palengke. Mas maganda na may taniman tayo na sa atin para hindi na tayo bibili. Ang mas maganda dyan, tayo na yung bibili ng gulay. Diyan ay bibili ng gulay sa atin. So meron tayong tanim mga tropa. So itong tanim yan ko na to, bali yung ginawa ko dito is pinagbuklod-buklod ko tapos ginawan ko ng kanal sa gilid. Gato eh. Sa ulo ka talagang talonggo. Yatik na yan. Yung ulong kambing na yun, kinain talong. Talaga. Dali, may tanim na rin ako na talong dyan sa taas. Kasi yung pagtanim ko nun, hindi ko lang talaga na-vlog kasi kalimutan ko. Nakalimutan ko sa i-content mga katropa. Ito, kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Dati kasi hindi talaga ako mahilig magtanim ng mga gulay na ito mga lupa. Ako mahilig magtanim ng gulay dati. Hindi mga tropa, siyempre pagka mayroon kayong bakuran na kahit maliit lang na bakuran sa tabi ng bahay nyo, maganda, taniman nyo ng gulay, bubungkalin nyo muna yung lupa, tapos gawin yung sa buklod-buklod pagkagaya nito. So lagyan nyo ng kanal sa gilid, tapos maganda talaga magtanim ka sa tag-ulan talaga, para mabilis ma-absorb ng gamot yung maka-absorb ng gamot yung mabilis ma-absorb ng lupa yung gamot pag basa yung lupa.
katropa. So, pero pag mayroon kayong bakuran, kahit maliit lang na bakuran, so alam nyo naman niya yung panahon is napakamahal talaga ng mga gulay kasi sa palengke mga katropa. So, gawin nyo, tanim kayo kahit ano lang, maliit lang na bakuran, at taniman nyo lang ng kamuti, yung tawag na kamuti, o either alugbati mga katropa. Kasi malaking tulong na to pagka malaking tulong na to pagka nagtanim kayo, kasi tipid na rin to sa budget. Lalo na dito sa probinsya, mahirap talaga yung tinatawag na kitaan ng pera dito pag wala kang regular na trabaho. So kailangan mo lang gawin. Pero dito sa probinsya, mabubuhay ka naman dito pagka mayroon kang mga tanim kagaya ng saging, may sarili kang saging, niyog or kasi yung niyog, di ba, mais. Wala kang trabaho, basta dito masipag ka lang talaga sa mabubuhay ka dito sa probinsya mga katropa. Hindi kagaya ng sa city, di ba, sa syudad naman. So kailangan mo lang talaga ng regular na trabaho pag syudad ka naman. Regular na trabaho. Then ang kaibahan kasi sa syudad at saka dito sa probinsya. Sa syudad naman kasi kailangan mo talaga ng regular na trabaho. Sa syudad kasi puro talaga pira yung doon, yung galawan talaga doon sa syudad. Kasi ako naranasan ko na rin kasi magsyudad eh. Nagtatrabaho din ako dati sa syudad. Manila rin ako galing. So bali yung nangyari, trabaho ako doon, pero mas magastos talaga sa pag nasa sa syudad ka. Pero nakadepende din sa iyo paano ka gumasto ng pera, di ba? So lahat talaga ng galawan sa pagsusunod ka, siyempre lahat pera talaga yung galaw doon. Lalo na pag nangungupahan ka, mahal yung renta ng bahay. Siyempre minsan yung kinikita mo na lang doon na lang pumupunta sa upa ng bahay. So dati lalo na pagka may sakit ka, nagkasakit ka sa syudad, mahirap talagang kailangan mo magtrabaho kahit masakit ka, pinipilit mo yung katawan mo kasi nga meron kang meron kang binabayaran monthly yung bahay mo, di ba? Siyempre kailangan mo magtrabaho kahit na masama yung pakiramdam. Masama yung pakiramdam mo, kailangan mo magtrabaho kasi nga may babayaran kang upa, di ba? Hindi ka magtrabaho, wala ka namang kita dun sa pag nasa syudad ka. Dahil na pag nasa company ka lang, hindi ka naman regular, di ba? Mas okay naman pa sa sa syudad pagka siyempre may sarili kang bahay. Yung kagandahan kahit masuspend ka sa trabaho mo, meron kang bahay na matitirhan, di ba? So naalala ko kasi dati nung nagkasakit ako dun sa Manila, wala talagang nag-uupa kami, halos 5,000 yung upa namin sa bahay. Ganun kalaki. Grabe, halos kung alam nyo, sa mga hindi nakakaalam, yung trabaho ko talaga dati dun sa Manila is security guard ako dati. Grabe, yung malaking kitaan dun. Mahirap lang talaga dun pagka nagkasakit ka mga tropa, kasi grabe pag nagkasakit ka dun, siyempre matitigil ka sa trabaho. Minsan kailangan mo mag-duty kahit masama yung pakiramdam mo, kailangan mo pa rin magtrabaho, diba? Pero dito sa probinsya, dito naman sa probinsya, basta masipag ka dito, mabubuhay ka talaga dito, diba? Kasi
mahirap talaga, pero ang masasabi ko, mahirap talaga yung kitaan ng pera dito sa probinsya. Katropa, kasi nga mahirap yung kitaan, pero masaya yung buhay dito at tahimik, at saka maganda yung langhapin, yung hangin, di ba? Yung hangin maganda langhapin dito sa probinsya. Halos kung masipag ka lang dito, matanim ng gulay, tanim ng mga puno ng saging. Diba? Kahit may lupa ka lang na maliit na lupa, diba? Pwede mo taniman ng gulay. Kasi kahit nga dito sa probinsya, mahal rin talaga yung gulay dito. Maramahal yung gulay dito mga katrupa. So, dito magtanim-tanim ka lang ng mga kamuti, or either alugbate, diba? Bilan mo na lang ng isda, tapos lagyan mo ng dahon ng kamuti, lalo na yung bangus. Nako, napakasarap ng bangus na yun, lagyan ng dahon ng kamuti mga katrupa. So, medyo napahababa yung kwento natin, diba? Ganito yung ginagawa ko habang yung gulay, diba? Dito, pag may taniman ka lang ng nyog, may sarili kang lupa dito, pwede yan. Bubuhay ka talaga dito. Sarili lupa. So bali yung next na gagawin natin, sa sunod na gagawin natin dito mga katropa, sa tatanim din tayo ng yung tawag doon, yung alugbate. Actually wala pa akong alugbate dito. Bali yung tinanim ko pa lang dito is tawag doon yung talong din, saka yung tawag doon talong at saka okra mga tropa. Then ito yung tinatanim ko ngayon, kamuti. Ito sa kamuti itong tinatanim ko ngayon. So baka sa susunod ay magtatanim na naman tayo ng alugbati. Tapos sa sunod naman ang gagawin natin is lalagyan natin to ng bakod dito para hindi makakapasok yung mga alaga nating mga kambing mga tropa. Kasi ito yung mga kambing talaga, yan isa sa mga yung mga hayop na yan, mga kambing. Then meron yung pato mga tropa, isa din yan, pato. Kakainin niya yung mga taniman mo doon sa garden pagka hindi mo to binakuran mga tropa. So malapit na tayo matapos. So ayan na, malapit na tayo matapos mga tropa. So ayan na mga katropa, tapos ko na itanim yung mga kamuti natin. Ayan na. So at so ayan mga katropa, ayan na yung tinanim ko na kamuti. Ayan po. Mayroon din akong tinanim dito mga katropa na okra. Ayan sa mga katropa. Yan yung tinanim ko na okra. So lagyan ko ng kung baga yung nilagyan ko ng kahoy, tinusok ko lang bawa gilid-gilid. Ayan po, yung okra ay nasa gitna mga katropa. So dito na naman tayo mga katropa sa may okra ko, sa talong. Ito po yung talong ko na tinanim. Bali yung ginawa ko dito is nilipat ko lang dito sa garden mga katropa. Tinanim ko na to dati, buhay na siya, at nilipat ko lang dito sa garden. So ayan yung ginawa ko. Actually nilagyan ko uli ng bakod sa gilid, tinusukan ko ng kahoy. Ayan o, para palatandaan to sa katropa na ibig sabihin bawal to sa galawin. Dito sa bandang taas na area na to, ilinisan muna natin to bago taniman. So plano kong itatanim dito is yung mga sibuyas dahon, saka yung sili dito mga tropa.
Dito bandang area na to, katabi rin yung kinalkal ko, is plano kong itatanim dito is siguro yung ampalaya pa lang ipaplano ko dito. So actually kakalkalin pa natin to. Siyempre hindi natin magawa-gawa kasi nga gawa ng dami ring trabaho, di ba? Hindi natin minsan may singit kasi marami rin tayong ibang ginagawa mga tropa. Bali lalagyan natin ito ng bakod doon hanggang doon. Then hanggang doon para hindi makakapasok yung mga alaga nating kambing at sa mga pato mga tropa. So dito din. So dito rin sa banda. Yan dito rin lagyan din natin to ng bako dito. Kasi yung yung kambing namin na mga tropa dito yun sa natutulog kasi parang kuiba kasi ito dito. So magkatabi lang isa ng garden ko mga katropa. So ang gawin natin baka sa ibang araw babakura natin to dito para hindi makakapasok yung mga kambing natin at mga laga natin mga pato. So ngayon hanggang dito lang muna yung video natin mga katropa. So siyempre kung bago ka pa lang sa YouTube natin, kung nagugustuhan mo yung mga video natin, pa-support naman po, tulungan nyo rin ako, supportahan nyo rin po yung channel ko, Rindim Vlogs sa YouTube natin. Saka actually wala pa akong Facebook page mga katropa kasi mas focus muna ako ngayon sa YouTube mga katropa. Pa-click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga latest nating mga i-upload na mga videos mga tropa. So yan lang po. God bless you as all at maraming salamat.